Hello everyone, I'm Lisa Daghoy and kami po yung magre-report ng Region 8, Eastern Visayas. So dumako tayo sa Eastern Visayas, Filipino and Waray-Waray. So ito po yung language sa Eastern Visayas. So yung Filipino sa Silangang Kabisayaan, yung Waray-Waray naman sa Sinarangan, Visayas. So it is composed of three main islands, which is yung Leyte and Samar, connected by San Juanico Beach and Biliran Island. Yung San Juanico Beach, ito po yung makikita nyo sa picture, yung napakahabang tulay na yan. Yun yung San Juanico Beach. It is composed of 6 provinces, which is yung Samar, Northern Samar, Western Samar, Biliran, Eastern Samar, Leyte and Southern Leyte. So yung mga independent city naman, yung Biliran Island, yun nga yung binanggit ko. Then, highly urbanized naman is yung Tacloban City. So tinawag silang highly urbanized city dahil umabot sila ng 200,000 population. And marami ng iba't ibang mga kabuhayan na makikita dito sa Tacloban. Kaya siya tinawag na highly urbanized city. So next is Eastern Visayas directly faces the Pacific Ocean. So the land area of the region is 2,156,285 hectares. As of 2010, it has a population of 4,101,322. So, based yun sa Philippine Statistics Authority. So, umabot naman sila ng 5,047,367 noong 2025. So, tumaas yung population nila. So, Eastern Visayas lies on the east central section of the Philippine archipelago. It comprises two main islands, Leyte and Samar, which forms the easternmost coast of the archipelago. So ngayon naman, panoorin natin yung iba't ibang magagandang lugar na makikita natin sa Eastern Visayas. Hi, good day. I am Marian, and let's now introduce Samar. So there are three parts of Samar. This Western, Eastern, at Southern. So yung sa akin, Western. So Samar is the most island of the Visayas region of the Philippines and the PB capital of the province. Magaling thing. Yun naman, nakalagay naman talaga siya. So next slide, we have Samar is rugged land with bountiful waters on the west and low mountain ranges on the east. So makikita niyo dyan yung picture para siya mapa siya sa Samar. Tapos meron ng mga tourist spot, yung mga key beach, makikita mo din siya doon, nakalagay din sa PPP. So Waray is ang largest cultural district in the country. So madami yung mga Waray dito. Ito din sila So next we have the language. So mostly or majority ng language nila ay Waray-Waray. The second one is Cebuano. Then Bicolano, Tagalog, and 0.5% other languages. So why do you think it's important that
when you're going to somewhere or other countries or other province, you need to consider their language or their dialect. Kasi, punta ka ng punta or alis ka ng alis punta ka sa isang lugar, then you don't know their language, diba? Ikaw lang hindi mahihirapan. So, you should research for their majority of the language. Kung Tagalog ka, why natin ka lang sa Tagalog na place kang punta? Or if gusto mo talaga mapunta sa Visayas but you are not into or you can speak Bisaya language, you can bring someone na lang, diba? So next, we have blogs about summer. Nagbigay ako dyan ng dalawa in case tinatamad kayo mag-search and you just parang mas prefer nyo manood ng vlogs. Yun, meron dyan dalawang YouTube video. Baka meron kayo ng ideas about summer and baka magustuhan nyo. So next, we have summer separated from Leyte by the narrow San Juanico Street, about 2 kilometers. So, yung San Juanico Bridge, so, dito yung San Juanico, dito yung Leyte, sila yung nagko-connect sila through San Juanico Bridge. So, San Juanico Bridge is also one of the tourist spot pinupuntahan or gusto nyo makita ng ibang tao. Kasi maganda at malaki. So, next we have the municipalities, cities, barangays. So, we have 24 municipalities. Hindi ko na siya iisa-isahin dahil madami. Meron naman dyan nakagagay na kasulat. You can pause the video so you can watch or you can read it. Meron din siyang mini picture or map. So, there are 24 municipalities and 2 cities wherein those 2 cities, Catbalogan, is the capital while Calbayog is the most populous. Diba? Total of 951 barangay. So, nakaka-intriga na yung Catbalogan yung capital but the most populous is Calbayog. So, paano kaya nangyari yun? No. So, next, we have the history or Spanish colonization that will be discussed by Ivan Acosta. Yun ang sa TV. Hello, I'm Ivan and dadako naman tayo sa history ng Samar. Samar was found by Ferdinand Magellan. No? Ito yung time na nagkaroon ng expedition si Ferdinand Magellan na utos ni King Charles I para maghanap ng spices sa Indonesia and habang naghahanap siya ng spices sa Indonesia, napadaan siya ng Homonhon Island sa may Samar, which is dun siya lumayan, no? And bago siya tawagin Samar, tinawag mo na siyang Zamar sa journal ni Antonio Pigafetta. Additional information lang po about sa San Juanico Bridge, no? Nagawa po siya noong, sinimulan siya noong 1969, tapos natapos siya noong July 1973. And ang naggawa nun ang namumuno po nun ay si Ferdinand Marcos, which is ang pondo nun ay nanggaling sa Japanese reputation, which is yung bayad sa atin ng mga Japanese sa maling maling ginawa sa atin, no? And kaya nagkaroon ng San Juanico Bridge is tinuturing siyang regalo ni Ferdinand Marcos sa asawa niya na si Imelda Marcos. And ako naman po tayo sa mga tourist spots ng Samar, no? Merong 27 spots na hindi ko na siya isa-isahin dahil marami and masyadong malawak. Yun lang po and maraming salamat. Everyone, my name is Jess Ivan Unsay. Dako naman po tayo sa Northern Samar. Northern Samar po is one of the 3 province of Samar Island. Kasama po ang Eastern Samar and Western Samar. Ang Northern Samar po is part po ng Eastern Visayas ng Region 8. Din ang capital po ng Northern Samar is Catarman. Also known for beautiful coastline and landscape.
coastline po, ito po yung mga, katulad po sa Seawall, yung mga tabing dagat, parang ganun po. Then sa, ano po, mayaman po ito sa history and culture. Then yung local products po nila is mga buko, coconut, bigas, mga abaka, yung abaka po yung ginagawa pong tela. Ganun po. Next naman po tayo is sa location. Location po is northern part of Samar Island. Boundaries po ng Northern Samar is north and east ng Philippine Sea. Then sa south naman po is Eastern Samar and Western Samar. Sa west naman po is Visayan Sea. Then ang kanyang land area po is approximately 3,692.93 square kilometers. Ang kilan po naman po ng Northern Samar is mga bundok, plains, kapatagan, and valleys. Yung valleys po, ito po yung bundok. Sa pagitan po ng bundok, meron pong mga daanan ng ilog. Ganun po. Then, ang key water forms po is mga ilog. Ilog, sapa, lakes, yan. And seaports. Yung seaports po, ito po yung mga daungan ng mga bangka. Ganun po. Then, ang history po nito ay history po is dating naninirahan po yung mga katutubong wakay-wakay. Sinakop ng mga Kastila noong 1596 noong unang mission na itinaga sa Catarman. Then naging ano ba 'to? Saan ba tayo? Served as a strategy location during World War II. Became a separate province on July 16, 1965, splitting from Samar Province, formerly known as Northern Samar Province. So, naging hiwalay po ang Northern Samar ng lalawigan noong July 16, 1965 nang makuha mula sa lalawigan ng Samar. Dati po itong tinatawag na lalawigan ng Samar, yung Northern Samar po kasi po dati po iisa lang po sila. Pinaghiwa-hiwalay po. Yun lamang po. Thank you. So, dumako naman tayo sa tourist spot in Southern Samar. So, meron tayong 5 dito na top attractions ng mga pwedeng puntahan ng mga turista dito sa Northern Samar. So, una na dito yung Biri Island Rock Formations. So, syempre, kahit tinawag siya na Biri Island, rock formations, may kita siya sa Biri Islands. So, meron itong kakaibang hugis ng mga bato na hinubog ng matagal na panghampas ng alon sa karagatan. So, kaya siya tinawag na rock formations. Then, yung Kapul Island, isa siyang makasaysayan na isla na tahanan ng matandang simbahang Espanyol na itinayo noong panahon ng Espanyol. So, bukod sa kasaysayan nito, makikita rin dito yung magagandang tanawin ng dagat at kakaibang istruktura ng mga lokal na naninirahan dito. So, kung makikita nyo dyan sa Kapul Island, meron dyan maliit na parang bahay, pero simbahan siya ng mga Espanyol, no? Nung panahon ng kolonyal. So, next is San Isidro Beach. So, isang magandang dalampasigan na may puting buhangin at malinaw na tubig. So, ito yung perfect na pwedeng paglangoyan ng mga turista dito, no? Hindi lang po yung mga turista, syempre yung mga nakatira din dito malapit. So, next is Nagubat Cave. Isa siyang malaking kuweba, no? Ng malaking bato. Then, sa loob nito, meron din siyang umaagos na tubig, no? So, perfect din siyang puntahan ng mga turista. The next is Catarman River. Ito isang ilog na perfect din pwedeng pagbiyahe ng mga barko kasi malawak siya, no? Then, tahimik lang din yung lugar na yun. May makita din siya sa paligid na iba't ibang mga puno, no? Mga birding kalikasan na makita natin doon. So, maganda rin po dito sa Catarman River. So, good day. My name is Mary Angel Empanate. So, introducing Eastern Samar. So, sa Eastern Samar, isang probinsya na matatagpuan sa
Eastern Visayas or Region 8 sa silahang bahagi ng Samar Island or nakaharap siya sa Pacific Ocean. So dahil dito, kilala yung probinsya sa magandang baybayin or ilog, kuweba at yun, marami pa rin natural attraction at dito hindi pa gaanong napupuntahan ng mga turista. So ang Eastern Samar ay binubuo ng 22 municipalities and 1 cities and may kabuang 597 barangays. And ang Borongan cities ay nag-iisang lungsod at ito rin yung kapital ng probinsya. So, kung saan matatagpuan ang sentro ng kalakalan at mga pangunahing serbisyo. So, pagdating naman sa kasaysayan, ang pangalang Samar is pinapaniwalaan nilang nagmula sa salitang Bisaya na samad. So, nangangahalog ang sugat or peklat na naglalarawan sa mabundok at magaspang na lupain na lugar. So, ang Eastern Samar is dinadagdag upang maiba ito sa Northern at Western Samar. So, may mahalaga rin namang papel yung Eastern Samar sa kasaysayan ng Pilipinas noong late 1890s. So, may mga lokal na katipunan dito na lumalaban sa mga Espanyol noong World War II. So, naging lugar din ito ng guerrilla resistant laban sa pananakop ng mga Hapones. So, noong 1965, ang Eastern Samar is official na naging hiwalay na probinsya sa pamamagitan ng Republic Act 4221 kung saan is humiwalay nga mula dito sa probinsya ng Samar. So, sa kabuuan ng Eastern Samar is isang probinsya na mayamang kasaysayan at magagandang likas na yaman at matatapang at matatag na mamayan. So, nahinuhubog ng kailangan ng pamumuhay sa baybayin at madalas na pagdaanan ng mga bagyo. Good day everyone. So pag-uusapan naman natin yung cultures ng Eastern Samar. So yung ethnic groups, yung pinaka-dominant nila is Waray-Waray. And then sa smaller communities nila, Cebuano, Tagalog, and other Filipinos ethnicities. And then sa stereotype and tagline nila, known as the brave warriors, basta ang Waray-Waray hindi uurong sa away. So yung K-traits nila is festival. Yung festival nila dun is Sangyaw Festival sa Borongan City. So, sa local patron saint, fiestas. And then sa additional festivals, yung Karayapan Festival, so ginaganap siya tuwing March sa Giwan. Sinaselebrates nila yung Nature's Bounties and Honor Blessed Virgin Mary. Sa Padolong Festival naman, September 7 sa Borongan din siya. And then, nirepresent nila how the Virgin Mary's image arrived from Portugal. So, yung Hamurawan Spring daw po is, yun yung nakakapagpagaling sa mga may sakit. Kaya, mas pinupuntahan ng mga tao yung Hamurawan Spring ngayon dahil yun is nakakapagpagaling sa mga masakit. And then sa traditional dance naman nila, which is yung kuratsa, sa popular at wedding and social gatherings. So, yung mga couples daw po na sumasayaw na yun is, parang binabato sila ng money for blessings. And sa signature dish nila is yung kinilawang tanggigi, raw marinated and mackerel, pinagol, and sweet taro dessert. So yung cultural landbang sa Borongan Cathedral, St. Joseph the Worker Cathedral Parish. And then sa economy naman nila, and then yung sa primary industry, yung pinaka-agriculture nila doon, and then yung rice, coconut, abaka, fishing, yun yung pinaka-main
Wala na, wala. Nasaan na? And then sa manufacturing naman, andito, may mga small din na maliliit din na pabrika. So, dito rin yung pinaka-products nila, yung coconut oil, yung abaca, fiber, fish, ganon. Then sa modern context naman, sa infrastructure, ongoing pa rin yung mga upgrades sa provincial roads, sa D1 port, and telecommunications. Sa recent future project naman, kumbaga, yung Eastern Samar Coastal Road, and then sa mga renewable energy initiatives, to solar wind power to improve electricity access. So, marami din magagandang province sa Eastern Samar. So, meron din silang mga bababa na bababa ng major spots. Matatagpuan siya sa D1, and then sa Borongan, sa Maydulong, San Juan, ganun. And then may papakita na lang din akong tourist spot dito sa Caliguan Island. Ito. And then sa Divinubo Island, sa Liliputan Rocky Beach. Biliran is a small island province in the Philippines, Eastern Visayas region, known for large forests, waterfalls like Ulan-Ulan Falls, beaches, rich biodiversity, and volcanic features. Formerly part of Leyte before becoming a separate province in 1992 with Naval as its capital and center for trade offering with warm locals and distinct culture according to so ang Biliran daw po is kilala sa pinakamalit na island sa Western Visayas. So, kilala din po ito sa mga iba't ibang uri ng mga falls, beaches. So, 8 municipalities of Biliran. Meron po dito yung Almeria, Biliran, Cabocgayan, Caibiran, Culaba, Cauayan, Maribe, tsaka yung pinaka-specialist yung capital ng Naval. Next. So, Biliran province is known with natural tourist attraction. So, Biliran daw po is tourist attraction po siya. Dahil po sa mga coral reef gardens, scenic waterways, white sand beaches, natural hot and cold water springs. And meron din po yung waterfalls, the clear and sweetest of water that flows from the Tumalis Falls is believed to be one of the best in the world. Dumako naman po tayo sa mga beach ng Biliran. May walo po silang beach. Ito po ay yung Agta Beach Resort in Almeria, Banderahan Beach in Naval, Panoramic Island of Maripipi, Exotic Island of Darutan, Cocon Beach in Cauayan, and Ginuruan Island in Cauayan, tsaka Sambawan Island, Hingatagan Island, tsaka Tintasan Island. So, dapat naman po tayo sa natural resources and agriculture dito sa province of Leyte. Biodiversity and products. So, rich island ecosystem with diverse land and water life. No? Bilang isang isla, yung Leyte ay may malawak na likas na yaman mula sa mga kagubatan, kabundukan, ilog, lawa, hanggang sa baybayin. So, matatagpuan siya yung matatagpuan ng iba't ibang hayop at halaman, parehong panlupa and pati pandagat yun. Then, major crops is rice,
upland and lowland. Then root crops naman ay bananas, vegetable, fruits. So yung pinaka root crops daw nila is nandyan na ano, yung yan yung kamote, yung gabi, and ube. Then ano siya, karaniwang pagkain ng pinagkukuhaan ng kita. Yan. Then next slide. Traditional arts naman tayo and livelihoods sa Leyte. Traditional art form, pottery from Tanawan, Leyte. So, yung paggawa ng palayok ay isang sinaunang sining ng Tanawan, ginagamit siya sa pagluluto. And pwedeng imbakan din ng pagkain, then maging sa mga pwede rin sa mga ritual, ganyan, sa mga manggagamot, yun. Then sa next naman, yung bakes, basketry ng Carigara, Leyte. And sa Matalom din meron siya, Leyte. Then yung paghahabi ng mga basket mula sa kawayan, ratan at iba pang lokal na materials ay bahagi ng kabuhayan ng kultura. Ginagamit siya sa pang-araw-araw na buhay at kalakalan. Next. Main livelihoods, yan. Farming and fishing rituals and customs. Farmers invoke nature ancestor spirits for good harvest, plus recite Christians novenas. Fisher folk ask water spirits for safety and good catch, no? So, ito yung So, yan yung pagsasaka daw yung and pangingisda yung pinaka-main na nila. Pangunahing pinagkakitaan ng maraming pamilya sa Leyte. Ang mga bukrin at karagatan ay nagbibigay ng pagkain at kabuhayan. Then sa ritual naman, sabi diyan, bago daw mag-ani or magtanim, nag-aali sila ng panalangin sa mga tinatawag nila na espiritu daw ng kagubatan, ng kalikasan, and then pati mga ninuno din daw. Yan. Kasama din daw siya sa sa pagdarasal din ng mga novelas bilang bahagi ng Kristiyanong paniniwala. Then sa pangangangisda rin bago sila pumalaot, humihiling din sila ng protection and masaganang huli mula sa mga may tinatawag din silang spirit ng tubig. Isa siyang pagsasanib ng katutubong pinapaniwalaan at reliyosong tradition. Then next slide nga daw. So yun, yung Leyte kasi may magandang halimbawa siya ng lugar kung saan yung kalikasan, kabuhayan at kultura ay magkakaugnay. Ang kanilang pamumuhay ay nakaugat sa lupa at dagat at pinagyayaman ng mga sining at paniniwala ng kanilang mga ninuno. So lipat tayo sa tourist attraction. So makikita dyan, meron siyang 6 na tourist attraction. Number 1 is yung Jen Douglas MacArthur Landing Memorial. So makikita dyan yung pinaka-history talaga ng lugar. And then sa pangalawa yung kung gusto niya naman ng beaches, meron silang 4 islas. And kung gusto niyo naman ng matatambayan sa gabi, nandito yung Hilongos Bell Tower, pangatlo. Sa pang-apat naman, nandyan yung kung gusto niyo mag-hiking, nandyan yung Gihangdan Hill. And then pag gusto niyo naman trip niyo mag-park, tambay sa park, nandyan yung Boy Scout Monument. Then may kita niyo yung statue ng Boy Scout talaga dyan. And then the last is yung Palo Metropolitan Cathedral. Kung religyoso kayo, pwede yan. Tambay. And then mahilig sa pag-preach, no? Then last.
Yun. Thank you guys. Yun na po yung report ko. Salamat. Hey everyone, ngayon talakayin naman po natin ang Southern Leyte. So, ang Southern Leyte po ay isang independent province sa rehiyon ng Eastern Visayas sa Pilipinas. At ang kapital po nito ay ang City of Maasim. Dati daw po itong isang sub-province ng Leyte bago po ito na itatag bilang isang hiwalay na lalawigan. Ayan, at naging ganap po itong independent na lalawigan noong July 1, 1960 sa bisa po ng Republic Act number 2027. Ang land area naman po ng Southern Leyte ay merong 1,798.61 square kilometers. Ayan. At based po sa census ng 2024, ang population po nito ay may 434,372. At ang population density naman po nito ay 234 inhabitants per square kilometers. Then sa political division, meron po itong 18 municipalities, 1 city, and 500 barangays. So dyan makikita nyo po yung 18 municipalities. So, pagdating naman po sa economy ng Southern Leyte, kilala sila sa ginagamit nilang transportation. Dahil meron pong parte sa bayan ng Liloan ay may daungan kung saan dumadaan ang mga ferry papuntang Mindanao. Ito po ay nagpapadali sa pagdadala ng mga tao, produkto at kalakal mula sa Visayas patungong Mindanao at maging sa mga pagbalik nito. Ayan, at ang Southern Leyte din po ay kilala sa paggawa ng matataas na kalidad ng abaka na siyang nagpapataas ng kita sa mga lokal na magsasaka at nag-aambag sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang mga taga Southern Leyte naman po ay kilala sa kanilang pagiging palakaibigan at handang tumulong sa mga bisita. Ang kanilang mainit na pagtanggap ay nagpapadama sa mga turista na sila ay malugod na tinatanggap sa kanilang lugar. Ayan, at ang karaniwan pong pangunahing ginagamit po nilang wika doon ay ang Cebuano. Ayan, ang paggamit po ng Cebuano ay nagpapakita sa kanila ng pagkakakilanlan at kultura at nagbibigay kulay sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Next is, didiscuss ko ang culture of the Southern Leyte. Local celebrates festival like Pintados Festival celebrates in Maasin City every June, featuring color body painting that showcase that ancient tradition of the people of Leyte. Some locals of the Southern Leyte is nagsa-celebrate daw sila ng festival. That was that's called Pintados Festival. Sina-celebrate daw nila ito sa Maasin City sa month of June. So ito, pinibenta daw nila ang kanilang mga body pinapakita yung ano nila, dito, tradition nila ng mga tao sa Leyte. Next is historical. One of the historical area in the Southern Leyte is Limasawa Island. In the south, Limasawa is island in the south, in where the first Roman Catholic Mass in the Philippines was held, marking the birthplace of Roman Catholicism in the country. Next po. Geographical. Located in the southern part of Leyte Island. A large part of the province is mountainous, which is why it's rich in waterfalls and hot spring. Yung part na southern Leyte daw po is, dito, marami daw silang island daw ng Leyte is, dito, large daw sila part ng province. And then, nandun sila, makundok daw. Kaya, and then, kapag makundok ang isang
Madalas is meron pang waterfalls and mga hot spring. Dahil napapalibutan tayo sa kasama ang Pilipinas sa Ring of Fire, Pacific Ring of Fire. And then dahil dito, meron tayong hot spring. Thank you.